So good morning everyone! Andito na naman po si Tatay Historian at si Baby Historian para magbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. At sa edisyong ito, ang featured famous personality in Philippine history na ating tatalakayin, walang iba kundi si Diego Silang. Isang sikat na mandirigmang Ilocano na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Sino ba itong si Diego Silang? At bakit isa si Diego Silang sa mga kinilalang pinakamatapang na Ilocano sa kasaysayan ng Pilipinas? So bago pa po nag-aklas ang mga Tagalog sa parte ng Manila, sa parte ng Cavite at sa bahagi ng Southern Luzon, ay mayroon ng isang Ilocano na nakilala sa pakikipaglaban sa mga Kastila. So nag-aklas ang mga Tagalog noong 1800s. So bago pa nakilala si Andres Bonifacio, bago pa nakilala si Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo ng ating bansa, noong taong 1700s ay may isang matapang na Ilocano sa bahagi ng Region 1 or Ilocos Region na bumuo ng kanyang sariling estado at nakipaglaban para sa kasarinlan ng ating bansa. Walang iba kundi si Diego Silang. Si Diego Silang ay lumaki sa may bahagi ng Ilocos Region, kung saan ay lumaki din siya sa isang maralitang pamilya o isang mahirap na pamilya. Nagtrabaho si Diego Silang bilang isang mensahero o kartero. Pero dahil sa pang-aabuso at dahil sa labis na buwis na sinisingil ng mga Kastila mula sa mga Ilocano o mula sa mga Pilipino doon sa bahagi ng Ilocos Region, ay nag-aklas itong si Diego Silang kasama ang kanyang mga grupo. Kung ating i-examine ang history, nakipag-anib po si Diego Silang sa mga British o sa mga Briton na nandito sa Pilipinas. In other words, Diego Silang merged or had an alliance with the British colonizers para talunin yung mga Espanyol doon sa may bahagi ng Ilocos Region. Anong dahilan? Una, dahil sa pagmamalabis ng simbahang Katoliko. Parang ang simbahang Katoliko na yung pinakamalakas na institusyon sa bahagi ng Ilocos Region. Pangalawa, labis-labis na buwis na sinisingil sa mga Ilocano. At pangatlo, ang pang-aabuso na hindi na nasisikmura doon sa may bahagi ng Ilocos Region. Kung titingnan natin, naging matagumpay yung revolusyon na pinangunahan ni Diego Silang sa may bahagi ng Ilocos Region. Dahil po, natalo niya yung mga Espanyol sa unang bahagi ng kanyang revolusyon. That is why Diego Silang established a free Ilocano state kung saan siya ang naging unang gobernador sa bahagi ng Ilocos Region. Ngunit nung huli, sa kasamaang palad, ganun po yung kwento sa ating kasaysayan, mismong kapwa Pilipino yung traidor at pumatay sa kanilang sariling kaibigan. Ika nga, Diego Silang is just like Julius Caesar, who was killed by his own friend. Tulad ni Julius Caesar, isang Roman leader na pinatay ng kanyang kaibigan na si Lucius Junius Brutus, ganon din po yung naging kasaysayan ni Diego Silang. Pinatay siya ng kanyang kaibigan na si Miguel Vicus at sa katuwang ng kanyang isang pang kaibigan na si Pedro Becbec. At ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang revolusyon sa may bahagi ng Ilocos Region. Kung titingnan natin, naging matagumpay si Gabriela, ngunit namatay din sa huli. And that's it for today. Please like our Facebook page. Follow us on our Facebook page, Tatay Historian, Baby Historian. At please subscribe our YouTube channel, Tatay Historian, Baby Historian. Good morning, everyone!